Hi! Welcome back to Brailes Channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa ating mga SSS pensioners. Dahil ibabahagi po natin ang mga pagbabago sa inyong pension release ngayong April, at paano naman kung wala kang natanggap na pension ngayong March, bakit kaya? At ang pagbabago sa SSS ako. Ang lahat ng yan ay ating aalamin, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po nating pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Good news to all SS pensioners. Pagbabago sa SSS pension release ngayong April of year 2025, mapapaaga nga ba? What if walang natanggap ngayong March? At may pagbabago din ba sa AKOP compliance? Ang buong detalye alamin. Para sa lahat ng SSS pensioners, may pagbabago nga ba sa inyong pension release? Kung maaalala nyo po, ang huli po nating naibahagi para sa April pension release. Sa regular schedule ay supposed to be this April 1 ang dapat na pension release ng ating mga first batch, at ang second batch ay sa April 16. At dahil nga naglabas na ng press release ang pamahalaan para sa April 1 which declaring irregular holiday, kaya't ang ating first batch pension release ay mapapaagang muli. From April 1 ito po ay mamab na on March 31 which is on Monday. Kaya't asahan nyo na po ito na papasok na sa inyong pension account, samantala ang second batch naman ay mananatili pa rin sa kanyang regular schedule which is on April 16. What if walang natanggap nitong March? Ano kaya ang naging dahilan, posibleng dahilan bakit walang natanggap na pension? Kung ikaw ay isang retiree pensioner, baka naman nag-expired na ang iyong ATM card, kung 80 years old and above. O residing abroad, baka hindi po tayo nakapag-comply ng ating AKOP. Tandaan niyo po na ang AKOP ay dapat yearly ginagawa. Pwede rin baka may kulang sa iyong information na need i-update sa SSS at iba pa. Kung ikaw naman ay isang survivor pensioner, baka nag-expired na din ang iyong ATM pension card, o baka hindi pa po tayo nakakapag-complain ng ating AKOP. O baka nagkaroon po kayo ng cohabitation o pag-aasawang muli dahilan para tanggalin ang iyong pension, if dependent pensioner naman. Baka hindi pa po tayo nakakapag-complain din ng ating AKOP, o baka naman umabot na sa legal age dahilan para tuluyang tanggalin bilang beneficiary, o baka nag-asawa o nagkaroon na ng trabaho, kung isa ka namang disability pensioner. Posibleng maging dahilan ay baka hindi pa po tayo nakakapag-complain ng ating AKOP. Baka na-evaluate po kayo as fully recovered na, or maaaring kulang ang mga medical records na naisubmit at iba pa. Ang AKOP compliance ay applicable po sa mga sumusunod. Retiree pensioners residing abroad, retiree pensioners who are 80 years old and above, survivor pensioners, dependent pensioners, at disability pensioners. Sa pag-comply ng ating AKOP, may iba't ibang method po tayo kung ano ang mas prefer nyong gawin. Una na rito ang through walk-in or personal visit sa any SSS branch. Pangalawa, through email process. Pangatlo, through mailing process. At panghuli ay through video call conference method. Kahit alin po dyan ay pwede nating gamitin except sa mga retiree pensioners residing abroad dahil through video call conference lamang ang required po sa inyo. Ngayon po ay may pagbabago na sa pag-complain ng ating AKOP. Alam niyo po ba na ang lahat ng survivor pensioner ay required na po magkaroon ng SSS number bilang dagdag na requirements sa inyong AKOP? Hindi po ma-approve ang inyong AKOP kung wala po kayong SSS number. Kung paano ay may ginawa po tayong video tutorial kung paano po kayo makakakuha ng SSS number. Isa pa rin sa pagbabago ngayon sa pag-comply ay wala na po tayong coding schedule sa pagpunta sa any SSS branch. Ibig sabihin ay pwede na po tayong magsadya sa any SSS branch any day at any time na nais po natin. At lastly, ay may kanya-kanya na pong AKOP application form ang bawat kategory po natin. May separate AKOP form na po ang retirement at disability pensioner, iba din ang sa survivor pensioner at iba rin sa dependent pensioners. Ilalagay po natin sa description below ang link. May mga ginawa po akong mga video tutorial pagdating sa AKOP compliance at iba pang dapat niyong malaman, pwede niyo po itong sundan at panoorin. That's it. Sa ngayon ay ito pa lamang ang mga pagbabago sa inyong SSS pension release at iba pang mga impormasyon. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.